magpapatalik? Hindi ko alam, ngunit wala pang tiyak na sinabi sa akin si Alfredo. Ngunit sa aking pagkakaunawa, gusto itong mangyaring esperansa sa susunod na buwan. Napag-isip ko, bakit hindi pa siya nakapagpasya? Hindi ba't mahigit 30 taon na siyang at isa pa ring binata? Hindi ba napapagod kakaintay si Esperanza? Hindi rin naman siya mukhang nagmamadali. Paano mamadali ng isang babae kung hindi naman minamadali ng isang lalaki? Naalala mo ba kung gaano sila magmahal? Magmahal? Aba syempre, kay Esperanza, sa aking pagkakaalam, wala namang ibang nagkarelasyon si Alfred. Nung nagsisimula pa lamang ang kanilang pag-iibigan, ay puno ng mga tula, mga bulaklak, hindi man, mga sulat at mga ganoong bagay. Papa, sa tingin mo, ano kaya ang nangyayari? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, mainit sa ngayon, malamig kinabukasan, at sa kanilang kalagayan na sa panahon sila ng taglamig. Ang iyong mga sinabi ay natural lamang sa pagsisimula ng isang relasyon. At isa pa, tumatanda na siya para gawin ang mga bagay na yan. Tapos na siya sa mga bagay na yun na pag-iwanan ng panahon. Ang maikling pagpapahinga ay isang malaking benepisyo para sa atin. Isa pa, para rin sa kagustuhan ni Judge. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon, Binibini, di ba? Mukhang magkakilala pala kayo. Ngunit hindi siya si Binibining Dilbaldi, siya si Julia Saras ang aking hipag. Binibini, ako'y nagkamali. Wala yun. Gusto kong itama ka. May mga bagay na naaalala ko kaya ito. Kaya naiintindihan ko. May gusto sana kong malaman, Alfredo. Ano yun, Esperanza? Nitong mga nakaraang araw kasi, halos hindi mo na ako hininto pagkatapos ng mesa. Gusto ko lang naman malaman kung anong dahilan. Minsan, umuwi ako upang tapusin ang mga trabaho ko. At kung minsan naman, magpapasama si Papa ka na Judge Del Valle upang maglaro ng ajedrez. Yun ang dahilan ko. Kung yun ang dahilan mo, naiintindihan ko na. Hinahanap ako. Libangan? Hindi, kundi kabataan at diwan ito. Ganun ka na ba katanda? Pagnanasa ng puso, dun sa baba, kung saan lumalawak na ang daan. Marami na ang paang dumaan at masyadong tigang ang hiwaga. Hiwaga? Masyadong mabilis. Hindi para sa iba, hindi para sa iyo. Ilang linggo pa lang tayo magkakilala pero gano'n na ang hiwaga. Maaari kitang pag-aralin habang buhay, hindi ko pa rin masimpuhan ito. Kahit sumobra ang tagal. Dapat ikasaya ko din kung ganun. Judge, iniimbitahan ko kayo ng iyong pamilya sa aming plantasyon. Maikling pagpapahinga lamang. Aba, hindi ko tatandaan yan. Sana'y nasisiyahan ka. Labis. Parang ganito rin naman sa amin. Ang kaibahan lang ay hindi ganito maganda ang dagat. Ang bilis ng oras ngayon hapon, hindi ba? Sa tingin ko, ito na ang huling pagkikita natin. Ang huli? Bakit? Mukhang nagiging abala ka na naman. Haba akong makikipagpunta mo. Kung ikaw nga, hindi nawawala sa iyo ang isang pangsan, ang pinakapos ng hininga, kung saan nakikita ang isang abalang tao. Pero, Palaging hindi nagmamadali, medyo hindi nagmamadali, at kalmado. sana nga totoo masisiyahan ng isang tao kung ganun siya. Gaya ng sabi mo, kalmado at walang mabigat na dalhin. Parang isang kalabaw sa putikan? Sino ako? Nako, hindi! Di ba't sabi mo ako ang kalmado at walang mabigat na dalahin? Ano yan, aking palagay lamang. Hindi naman ang aking palagay. Patunay lamang na kaunti lamang ang alam natin sa ating sarili. Siya nga pala, kailangan ko rin makita ang iyong lugar. Wala namang bago sa lugar namin. Nagkaroon na bagyo ramang. Pero andun ka. Ako? Narito naman ako sa harapan mo. Alamang, di ako pupunta doon kung walang presensya mo. Saka, maaaring hindi mo magustuhan doon dahil may isang Amerikano ay wala kang makikita. Sa bagay,
Pang-alin lang naman ang hatid sa atin ng mga Amerikano. Sa Kalinos ang aming tirahan. Sa simpleng kalyeng may mga puno lamang. Madali ko lang ba mahanap ang lugar na yun? Kung hindi may pagtatanong si Genang del Valle Ipagtatanong ko na lamang ang ano, ang pinakamagandang babae sa lugar ninyo. maaaring dyan ka na maligaw. Ang mga sinasabi mo ay pawang hindi na makatotohanan. Maniwala ka sa akin. Lahat ng yun ay totoo. Inakala kong hindi ka magsasabi ng ganoong bagay. Marikit, maganda, pambobola. Kung gayon, tinatanggihan mo ba ang pagpupuri ko sa iyo? Hindi naman, inaayon ko lang ang nakikita ng aking mga mata. Tama naman, ngunit bakit mo nga palang sabi sa akin ito ng huling pagkakataon? Dahil kinakailangan na ako sa baryo namin. Kailan? Bukas, ipinapatawag daw ako ni Inay at Itay. Kailangan daw ako sa mahal na araw. Kaya ko nasabi na ito na ang huli. Di ba kita pwedeng puntahan para magpaalam man lang? Nako, wag na. Wala nang oras. Huwag ka nang mag-aksaya pa. Hindi, nais ko talagang gawin iyon. Wala nang oras. Malayo ng lugar na yun sa aming tirahan. Pasiwari ko, ibang buhay na rin ito. Batid ko ang lugar na ito. At nakapagtatakang malayong-malayo ito sa nakagisnan mo. Nagayusnan! Mga nakaraang bagay, mga pagkakamali, at mga lumang bahagi ng matagal ko nang dinadala sa ating isipan. Paalam. Magandang umaga. Kala ko ba matagal ka nang umalis? Hindi pa. Gusto ng aking kapatid na manatili muna bago umalis. Pati pala si Jetsi sasama. Gusto pala kitang batiin Para saan? para sa nalalapit mong kasal. Dapat pala matagal na kitang ginako noon pa. Pero alam mo naman, huli lang nakakarating ang mga balita sa mga dayo. Interesado ka ba sa mga kasal? Kung sa mga kaibigan, oo. Pupunta ka ba? Kung ibitahan kita. Kailan ba ang kasal? Sa Mayo. Sabi nila, ang Mayo daw ay buwan ng kasiyahan. Sabi nga nila, pupunta ka ba? Bakit hindi? Wala lang, tinatanong ko lang. Kung ako yung aanyayahan, Kung gayon, inaanyayahan kita. kung gayon ako'y dadalo. Naranasan mo na bang mamili kung ano ang dapat mong gawin? Kung anong nais mong gawin? Hindi pa. Nakala ko naranasan mo na dahil kung nagkataon, naintindihan mo ang sitwasyon ng Ginoo, mapalad ka. Sigurado ka ba? Sigurado ba ang Ginoo sa kanyang ginagawa? Maaaring hindi, ngunit may mga bagay na hindi natin nakokontrol. At yung mga bagay na yun, bumibigat yun. Nakakaki ka pa ba ba? Yung tipong wala nang sisi magtanong kung magpapadala ka ba? Dahil hindi na nakasalalay sa mga kamay. Pero bakit? Bakit? Anong alam ko sa suliranin ng Ginoo? Hindi ba napupukaw ang interes mo? Bakit ako magiging interesado? Alfredo, mauna ka na. Andito na ako sa aming tahanan. Nakakagulat si Calix na aming tagapagpadala ng sulat ay may pinakasama kahit di pa naman din kasal. Anong tungkol sa kanya? Hindi sila kasal. Isa pa, hindi man lang niya inisip na si nanay ang kumapkop sa kanya. Hindi namin inaasahan na mauuwi siya sa pagiging masama. Masyado ka namang negatibo sa mga ginawa niyang kasalanan. Ngunit sumasang-ayon ka ba? Saan? Sa kanyang ginawa. Hindi. Ang kanyang mga ginawa hindi may tuturing na labis sa kasamaan. Bakit hindi? Kung makapagsalita ka ay parang immoral. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga ideya mong yan. Ang aking mga kaisipan? Ang tanging pagsubok lamang na nais naking gawin ay maging patas. May tinatapakan ba akong tao? Hindi ba wala naman? Kaya malinis ang konsensya ko. Ang sinasabi ko lang naman, ang pagsasama ng isang lalaki na hindi kayo kasal ay mali. Ngunit, uulitin ko, maaaring hindi. Sinaktan niya tayo, wala siyang utang na loob. Ang problema kasi sa Ba't Esperanza... ka nagagalit, Alfredo? Hindi ko naintindihan ba't ka nagkakaganyan. Ngunit sa tingin ko, alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan nitong mga nakaraan. Hindi ako bulag, Alfredo. Hindi din ako bingi. Nakikita at naririnig ko kung anong gusto mong itago sa akin. Bakit hindi mo na lang akong direksyonin bago mahuli ang lahat? Huwag mo kong isipin o isipin ng ibang tao. Oo, dahil gusto ko maging patas at gawin kung ano ang naayon sa tama.
Ngunit ito ay isang pagsubok na ang isa ay gustong unahin ang kanyang sarili. Ngunit ito ay masyadong madali at ang isa naman ay hindi man lang. Anong ibig mong sabihin? Ano man ang pagkukulang ko, alam kong marami yun sa iyong paningin. Sigurado ako sa aking buhay. Kailanman hindi ako humanap ng ibang rason upang humanap ng iba. Esperanza, paano kung ako? Kung gusto mong bawiin ang mga sinabi at pangako mo sa akin, ay pagod ka? Bakit hindi mo sabihin sa akin na pagod ka na? Naaalala ko ang lugar na ito mula sa isa sa pinakamalapit na tao sa buhay ko. Ang bawat paglalarawan niya sa kanilang lugar ay umaayon sa kung anong nakikita ko ngayon. Hindi ko mitatago, hanggang ngayon ay talagang naaalala ko pa rin siya. Gayon din ang itsura niya. Sa tuwing siya'y ngumingiti, kumusta na kaya siya? Matatagpuan ko kaya siya dito? Kahit patrabaho ang pagparito ko dito, ay hindi ko maiwasang hanapin ka upang masagot ang mga paano at bakit na walang taon ko nang tinatanong sa kawalan. At ngayong nakita na kita, sigurado na ako. Sa loob ng 8 taong na nakalipas, ay masyadong marami ang nangyari. Maraming bakit ang dumating at marami din sagot ang nais alamin. Sa halos isang dekadang iyon, ay napagtanto ko na tanging pagmamahal lamang ang makakapagpakalma sa pusong nagdududa. At nagpapasalamat akong hindi ako bumitaw, kagaya ng matagal ko nang ginagawa nung una. Sa bawat pagsikat o paglubog man ng araw, at pagkinangman ng bituin sa langit, paulit-ulit kitang pinipili. Alfredo, tinatanggap mo bang isang kabiyak si Esperanza? Oo, paano? Ikaw, Esperanza, tinatanggap mo bang mga isang kabiyak si Alfredo? Lumina is the bride. Napagtanto ko na sa loob ng 8 taon natin hindi pagkikita ay may tila nagbago sa iyo. Makikita pa rin ang buhay sa iyong mga mata, ngunit bakas na rin ang tila may nawala sa iyo. Ngunit naisip ko, sa iyo nga ba may nawala o sa akin? Sa huling beses na paghawak ko sa iyong mga kamay, ay doon ko naintindihan kung ano ang nawala sa akin. At yun ay ang nararamdaman ko sa iyo, Julia. Ibang-iba na ngayon. Tanaw ko man ang kinang mong nakakasilaw, ay nakakasigurado ako na galing na lamang ito sa patay na bituin. Wala ng buhay pero may espasyo pa rin sa kalangitan, na tila ba ay nag-aalok pa rin. Ngunit hindi na kailanman matutumbasan ang kinang nito, ang pagmamahal ko sa aking asawa, ang pagmamahal ko kay Esperanza.